Let us open our Bible on Exodus chapter 34, verse 14. Praise the Lord. For thou shalt worship no other God, for the Lord, whose name is jealous, is a jealous God. Yes. Ito yung inutos ng Diyos kahit paman sa mga tao sa sanglibutang ito upang ipaalam. Alam mo, ang Diyos, hindi lang siya Diyos ni Moses, hindi lang siya Diyos ni Abraham, hindi lang siya Diyos sa mga personalities na makikita natin, mababasa natin dito sa Bible. He is the God in heaven. He is the God all over the earth. So, pag siya ay nagsalita, covered lahat ito. Pag siya ay nag-utos, lahat ng mga tao ang kanyang inuutusan. Hindi lang iilang tribo, hindi lang iilang pamilya, hindi lang isang bansa sa sanglibutang ito. But lahat, kaya nga tinagurian siyang King of Kings, Lord of Lords, kasi sakop niya lahat. Kaya mapalad ang mga tao na maniniwala sa Kanya at magsunod sa Kanya kasi siya nga ang naglalang sa lahat at gusto niya ang lahat ay mabigyan kahit pa man ng Kanyang kautusan para ito po ay magkaroon ng pagkakataon someday matapos ang buhay ng tao sa sanglibutang ito na napakaikli lang na panahon ay meron siyang pagkakataon na makasama sa Kanyang Creator doon sa Kanyang kaharian. Kaya nga ito yung purpose ng ating Panginoong Diyos. Bakit itong Biblia, itong banal na salita ng Diyos na create ito? Not any private interpretation but by the holy men of God, led by the Holy Spirit, para lang makita lang talaga ng mga tao ang katotohanan ng ating buhay na Diyos. Kaya sinabi dito, thou shalt worship no other God, because there is no such true and genuine God but Him only. Siya lang, wala nang iba. Kung meron mang mga gods sa sanglibutang ito, they are false gods. For the Lord, whose name is jealous, is a jealous God. Siluso ang Diyos. Tingnan mo doon sa langit na merong gustong magpaka-Diyos. Di ba? Hindi ito pinahintulutan na magwagi nor magpatuloy. Ito po'y pinutol niya. So, ganun din dito sa sanglibutang ito. The same ang kanyang gusto na mangyari. So, ano ang warning na binigay ng Diyos sa mga tao na possible na mangyari, gagawin din ng mga tao sa mundong ito? Kaya nagbigay siya ng warning. Alam mo, ang Diyos, God is advanced. Hindi nagpapahuli ang Diyos. Kaya nga, declaring the end from the beginning. Kaya na niyang i-declare ang katapusan mula sa panimulain. He knows already what is the end from the beginning. Kaya, alam ng Diyos anong nakikita niya. Kaya masarap makinig sa kanyang salita kasi itong lahat ay napaka-importante. So anong warning binigay ng Diyos sa lahat ng mga tao sa mundong ito? Deuteronomy 4, verse 19. Praise the Lord. And lest thou lift up thine eyes unto heaven, and when thou seest the sun and the moon and the stars, even all the host of heaven, shouldest be driven to worship them and serve them, which the Lord thy God hath divided unto all nations under the whole heaven. Yan. Ito yung warning ng Diyos na ginagawa ng mga tao nung una pang panahon, ngayon at sa future pa. Sinabi dito, lest thou lift up thine eyes unto heaven, and when thou seest the sun, and the moon, and the stars, even all the hosts of heaven, shouldest be driven to worship them and serve them, which the Lord thy God hath divided unto all nations under the whole heaven.
purpose nito para mag-serve sa lahat ng mga tao sa mundo. To all nations, to have light, to have brightness, the sun in the morning, the moon and the stars in the evening. Hindi kay i-worship ng tao. Kaya God is a jealous God. Tingnan mo yung mga tao na nagwo-worship na mga images na makikita sa langit. Tingnan mo yung simbolo ng Islam. Di ba? Buwan at saka star. Ano pa? Yung horoscope. Sa ano ba yung horoscope? Na maraming taong naniniwala dyan. Maraming taong sumusunod yan. Nung una, nagbebenta pa ako ng dyaryo. Yan ang karamihan binibili ng iba ng mga tao. Bumibili lang ng dyaryo para lang magtingin sa horoscope. Base kasi yan sa stars. Base yan sa mga heavenly bodies. Sun, moon. Tapos itataon yung birthday mo. Tapos meron silang mga predictions. Meron silang mga advices na ganyan-ganyan. Doon na sila naniniwala. Doon na nilalagay yung kanilang pag-asa. Doon na nilalagay yung kanilang future. Doon na nilalagay ang kanilang expectation. Doon na sila kumukuha ng mga counsels. Say, wag nating gawin yan. Praise the Lord. Wag. Ayaw ng Diyos yan. God is a jealous God. Tingnan mo yung mga bansa na pinasok nila. Di ba? Karamihan doon ang mga Diyos nila si Dagon, yung Philistines. Si Dagon. Anong kapangyarihan ni Dagon? Nung naagaw yung Ark of the Covenant at inilagay nila sa harap sa templo ni Dagon. Di ba kinabukasan? Natumba si Dagon. Tinayo na naman nila. Another na naman. Natumba, nabali yung mga arms niya. Hanggang ibinalik nila. Imbes na kunin nila si Dagon, ilagay nila yung Diyos na totoong Diyos. Inalis nila yung totoong Diyos. Sinauli nila doon sa nagmamay-ari na imbes na panahon na sana yun, makilala nila ang totoong Diyos. Nanatili pa rin sila sa mga Diyos-Diyosan. Kaya ito ngayon ang mga nangyayari ngayon sa sanglibutang ito. God is the God of all nations. God is the God of all flesh. God is the God of all tribes. He created everything. Lahat na nasa langit ginawa niya, He divided it among the nations. Kaya lahat nasasakupan ng Diyos. Kaya sa buhay natin, ang sanglibutang ito puno ng spirit of idolatry. Noong unang panahon pa yan, hanggang ngayon, punta ka ng India, how many idols ang meron sila? Pinakamarami ata yung India. Punta ka naman ng Japan, hindi naman ang totoong Diyos ang kanilang sinasamba. Most of them, the highest percentage of atheists is in Japan. Kaya, ang sanglibutang ito, tingnan mo yung salot na nangyayari sa sanglibutang ito. Baha doon, baha dito. Catastrophe doon, catastrophe dito. Ito yung pag-shake ng Diyos. That they must remember God the Creator. They must worship God the Creator. They must receive whom He sent to be the Savior of the world. Kaso, marami pa rin ayaw pa rin nilang maniniwala. Yung Islam, marami ng mga Islams na mga malalaking tao na pinakitaan ni Lord Jesus Christ, tinawag, nag-testimony. Kaso gusto nilang patayin. Sa India, ang mga Christians doon, sinusunog ang mga simbahan. Sa China, ang mga Christians doon, hindi pwede silang lantaran. Magsamba doon sila sa tinatawag na catacomb or yung tinatawag na underground movement. Millions underground nandoon. See? Kaya, let us therefore pray for the whole world. Praise the Lord. Let us therefore
pray for all kings. Kasi pag ang hari ang makonvince, pag ang hari ang masave, tingnan mo si King Nebuchadnezzar. Sino si King Nebuchadnezzar? Number 1, idolatry. Yung image niya mismo, ginawa niya ng golden image. Para ang tao mag-worship doon sa image niya. Pero na-convince sa totoong Diyos, sa Diyos ni Shadrach, Meshach, and Abednego, na ang kanilang mga magulang na nagturo sa kanila, na naniwala sa Diyos, na nagsalita nung una pang panahon, nagsalita sa mga tao nung una pang panahon. Siya yung nagsalita kang Adam at kang Eva. Hindi lang sila sumunod. Siya yung nagsalita sa lahat ng mga anak ng Diyos, nandyan sa Bible, hanggang dumating kahit paman kay Noah, kay Enoch, hanggang kay Abraham. Siya yung Diyos sa lahat ng bansa. Kaya sa sanglibutang ito, mahirap makalimutan natin siya. Yung message kaninang umaga, sila na nakakalimot sa Diyos, they shall turn into hell. Yan ang mangyayari talaga. Kaya sa buhay natin, ating i-pray ito, na magkilos yung kapangyarihan ng Diyos. Bahala na nung gawin ng Diyos. Basta mag-pray tayo. Yan inutos niya sa atin. Pray for all kings. Pray for all that are in authorities. Pray for all men. Lahat ng mga tao sa sanglibutang ito. Para makilala nila ang tunay at totoo na buhay na Diyos. Kasi pag ito'y magpatuloy, kawawa talaga. Kapahamakan at kapahamakan na mangyayari. Basahin natin. Deuteronomy 8 verse 19 hanggang 20. Praise the Lord. And it shall be, if thou do at all forget the Lord thy God, and walk after other gods, and serve them, and worship them, I testify against you this day, that you shall surely perish. As the nations which the Lord destroyeth before your face, so shall ye perish, because ye would not be obedient unto the voice of the Lord your God. Yan. Winarningan niya mismo ang kanyang mga people na naniniwala na sa kanya. Baka mangyari darating ang panahon, makalimutan ninyo ako. At sasamba kayo sa mga sinasamba na mga bansa na aking nilipol. Lilipulin ko rin kayo. You shall perish. Kasama doon sa mga nations which I have nilaglag ko sila lahat. Kaya yan ang malaking dapat katotohanan na malaman ng buong mundo sa sanglibutang ito. They which believe shall be saved. They that will not believe shall be condemned. Basta importante, mabigyan ng pagkakataon ang mga tao sa sanglibutang ito. So kaya on our part, itong pag-worship natin sa ating Panginoong Diyos, pagtibayin natin ito lagi. Itong ating relasyon natin sa Heavenly Father, sa ating Panginoong Hesukristo na nag-declare sa kanyang sarili sa atin lahat, na nakilala natin sino talaga siya. Lalo natin itong pagtibayin, lalo natin itong pagbutihin, lalo natin siyang sambahin, lalo natin siyang paglingkuran, lalo natin gawin yung kanyang kalooban na pinapagawa niya sa ating buhay. Magpakatibay tayo sa pag-ibig sa Kanya, magpakatibay tayo sa pananampalataya sa Kanya, at mag-abound tayo sa pag-ibig sa ating kapwa. Praise the Lord! At ang commandment niya na among the believers, among the true worshipers, walang anumang strange gods na makikita ko sa inyo. Basahin natin. Psalms 81 verse 9. Praise the Lord. There shall no strange God be in thee, neither shalt thou worship any strange God. Yan. Walang strange God na nandyan makikita niya ni magsamba sa anumang mga
Diyos na hindi naman Diyos. Sa ginagawang Diyos ng mga tao na hindi naman Diyos. Ano bang karamihan na Diyos na ibig sabihin dito? Yung mga idols. Na ginagawang Diyos-Diyusan ng mga tao. They bowing before them. They worship. They pray before them. So ano ang meron dyan sa kanila? Basahin natin. Isaiah 46:6 and 7. Praise the Lord. They lavish gold out of the bag, and weigh silver in the balance, and hire a goldsmith, and he maketh it a god. They fall down, yea, they worship. They bear him upon the shoulder, they carry him, and set him in his place. And he standeth from his place, shall he not remove? Yea, one shall cry unto him, yet can he not answer, nor save him out of his trouble. Iyan. Naalaala niyo yung ginagawa dyan sa Quiapo? Yung Nazareno nila? Millions ang mga tao magdagsaan sa imahin na yan. Tuwing mga piyesta sa iba't ibang mga lugar, especially dyan sa Spain, yung mga Latin na mga tao, na impluensyado na mga RC kung tawagin, na gumagawa ng mga idols. Galing na tayo dyan. Ginising na tayo ng ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Oh. Pastor, you are very offensive to them. No, we are not offensive to them. We are declaring the real God that must be worshipped. And lahat ng mga tao sa sanglibutang ito, inibig niya. Lahat ng mga tao sa sanglibutang ito, gusto niya. Umalis kayo dyan sa spirit of idolatry, because God is a jealous God. Anong kapangyarihan ng idol na yan? Hindi yan magsalita. Hindi yan magsaway. Kaya anong nangyayari sa mayroong mga ganun na mga idols? Nandyan lahat ang mga immoralities, hindi nasasaway. Nandyan lahat ng galing. Bumubunga ang mga immoralities. LGBT, nandyan lahat. Because there is no such power in idol. So therefore, panahon na para i-preach natin ang true God, true Savior, the truth, the life, and the way. Praise the Lord. Yan yung dinala ng ating Panginoong Hesukristo sa sanglibutang ito. Preach, teach, to observe all things whatsoever I have commanded, and I will be with you even unto the end of the world. Walang makadestroy sa atin. God will be with us. Tingnan mo yung mga anak ng Diyos dito. Masyadong provoking ang nangyari doon sa Babylonia. Bakit provoking? The king himself declared that everyone must worship the golden graven image whom he made. Provoking ginawa ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Kaya na-provoke siya, kaya naggalit siya. Kaya ang anyo ng hari sa kanyang kagalit, grabe yung pagpainit niya. More and more, 7 times doon sa fiery furnace. Ultimo yung mga the most chosen mighty men na inutusan niya na maghawak sa 3 para ipakain doon sa bibig. Dahil sa sobrang lumalagablab na apoy sa bibig ng furnace, sila yung namatay. At doon nakita ng hari, there is one which is not being tied. Walang tali. Kasi tinalian yung 3 eh. Mayroong isa na walang tali. Nakita nila that He is with them. God is with them. Kaya doon na nag-declare yung hari.
from now on, there is no such God like their God. He is true. He worship and He respect. Praise the Lord. And He give warning to His people in His kingdom na walang mag-despise sa Diyos nila. Because our God is the God of all gods. He is the God of all flesh. He is the God of all nations. He is the maker of all. Huwag tayong matakot mag-declare. And this is out of the love of God. Para matuto ang lahat. Para makakilala ang lahat. Para ma-enlighten ang lahat. Para maligtas ang lahat sa kasanulingan ng dyablo. Wala, nagtawag. Tignan mo si Yap Iping. Pray siya ng pray, walang sagot. Nung dumating si Jesus Christ sa buhay niya, we introduced Jesus to his life. He was healed miraculously and he recognized Jesus as his living God and Savior. Praise the Lord. No, so, ganun din ang mangyayari mamaya pagdating ng panahon. Dami, yung RC, Christian daw yan kasi naniniwala daw yan kay Jesus. Kaso, gawa pa rin ng gawa ng mga idols in which hindi yan inutos ng Diyos. Basahin natin yan. Exodus 23 hanggang 5. Praise the Lord. Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children, unto the third and fourth generation of them that hate me. You see, huwag kayong gumawa ng anumang mga imahin. Yung makita nyo sa langit at kahit pa sa lupa at sa ano pa mang mga imahin. Huwag. Huwag kayong mag-bow down sa kanila. Huwag kayong mag-pray sa kanila. Huwag na huwag. Isa lang ang Diyos na buhay na makapangyarihan na namatay minsan at nabuhay muli just to redeem us, just to ransom us. And He is alive forevermore. Si Virgin Mary, hindi pa yan na-resurrect. Hindi yan pwedeng ampuan. Lahat ng mga disciples ni Lord Jesus that are being called saints in the Bible, wala pang na-resurrect sa kanila. Si Lazarus na-resurrect minsan to prove that God is the resurrection, that Jesus is the resurrection, to prove that Jesus said that I am the resurrection and the life. Namatay siya uli. Hindi na siya nabuhay. Maghihintay pa yan sa pagdating ng ating Panginoong Hesus Kristo. So, kinakailangan talaga, importante na ang Word of God ang magbibigay ng truth para mag-set free sa lahat ng mga namulatan ng mga sinungaling na hindi belong sa Diyos. Basahin pa natin. Bakit ayaw ng Diyos gagawa ng mga ano pa man na mga images? Basa Isaiah 42 verse 8. Praise the Lord. I am the Lord, that is my name, and my glory will I not give to another, neither my praise to graven images. Yan. Ako ang Panginoon. Yan ang pangalan ko. Ang aking kaluwalhatian hindi ko ibibigay sa kanino man, ni ang aking kapurihan sa mga imahin. Ganon. Hindi niya ibibigay doon. Kaya never make any graven images. Ito yung paggising sa lahat ng mga idolaters who has idols. Minsan magpunta ako ng isang bahay, iba-ibang idols nakalagay sa altar nila. Mix. Merong Christian na idol, merong Buddhist na idol, merong Hindus na idol.
Sabi nila at least, kumplito kami. Kung ito hindi totoo, meron pang isa. Kung hindi ito, may reserba pa. See? Wala dyan sa lahat. Ang totoong Diyos na sa langit. Anong gusto niyang gawin sa langit? Ginagawa niya at magagawa niya. Sino yung mga faithful doon, kaya niyang ipanatilihin. Sino yung mga rebellious doon, kaya niyang ibagsak. Ginawa niya yon. Dito naman sa lupa, gusto niyang bahain ang sanglibutang ito para linisin ang mga tao sa kanilang kasamaan at i-preserve ang mga righteous. Nangyari yan. Sunugin yung lahat ng mga karumihan kasamaan ng immorality sa sanglibutang ito, the Sodom and Gomorrah. Yung appearance ng LGBTQ nandoon sa Sodom and Gomorrah, sinunog niya ito. Ngayon nare-revive. Ngayon rumarami. Ngayon kumakalat ngayon. Ngayon protektado pa ng batas ng iba't ibang na mga bansa sa sanglibutang ito. Kawawa naman yung mga tao. Gagawa ng gagawa, they are relying on the falsehood of Satan. Yung mga governments natin na-deceive, hindi na kumikilala sa kautusan ng totoong Diyos. Kaya matindi. Kaya tingnan mo, baha doon, baha dito. Lindol doon, lindol dito. This is quickening the people of the world. This is call of God to repent, to turn away from wicked ways. Di naman government natin dito nag-accommodate na ng pride. Ano yung pride na yan? Yung grupo ng LGBTQ. Gusto nilang isulong ang batas. Ultimo yung ating Congress, ultimo ating Senate. May mga tao na dyan na gumagawa na ng batas. Imbis to uphold the commandments of God, the righteousness and the holiness of God, hindi na. Iba na ang ina-uphold. Those abominations, those prohibited by God, yun na ang ginagawa ng mga batas. Because hindi nila maybe alam nila anong sinasabi sa Bible, but they disregard. Maybe alam nila ang katotohanan ng Diyos, but they want to please people of the world. Maybe alam nila ang sinasabi sa Bible. Baka mawalan sila ng mga voters. Alam mo yung politicians, just depending on the number of the votes of the voters. Kung makita nila, ay daming number ito, ilan ba yung ano ninyo dito? Ilan ba yung hanay ninyo? Ay, ang dami namin, Luzon, Visayas, Mindanao, these our numbers of our members. Wow! This is so precious. Kung ito lahat, suportahan ko, bubuto ito lahat sa akin pag magkandidato ako. Suportahan ko yung advocacy nila. Ililegalize ko sila. You see, God is no longer involved in their move. Kaya the Bible says, sino nakakalimot sa akin shall turn into hell. Do not remove God. Do not forget God. And remember the people that will vote you if you're a politician. No. Remember God. Praise the Lord. And bring God to the people of the world. Para maligtas sila sa kasamaan ng kaaway ng Diyos. Kaya, tingnan mo yung matapang dito ng mga anak ng Diyos na firm ang kanilang panindigan. Basahin na, saglitan lang natin yung senaryo na nangyari kay Shadrach, Meshach, and Abednego. Basahin natin ang Daniel 3, verse 15. Praise the Lord. Now, if ye be ready that at what time ye hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of music, ye fall down and worship the image which I have made. Well, but if ye worship not, ye shall be cast the same hour into the midst of the burning fiery furnace. And who is that God that shall deliver you out of my hands? Yan. Sinagot sila.
Our God is able to save us out of your hand, O King. Kaya, kailangan pag naniwala ka sa Diyos, kilala mo siya, alam mo kung sino siya. Anong kakayahan niya, anong kapangyarihan niya. Praise the Lord. They were saved. And even the king were saved. Naligtas sila. Tingnan mo si Paul, when he went to Rome, he went to Spain, he went to many places. Anong nakikita niya ng mga minu-worship ng mga tao? Puro mga idols din. Basahin natin. Acts 17:23. Praise the Lord. For as I passed by and beheld your devotions, I found an altar with this inscription, to the unknown God, whom therefore ye ignorantly worship, him declare I unto you. Yan, i-declare mo sa kanila. Habang ako'y dumadaan, nakita ko yung inyong debosyon. Nakita ko yung altar ninyo na may nakasulat, to the unknown God. Hindi nila alam kung sino yung Diyos. There is no identity. There is no name either. Whom therefore ye ignorantly worship, him declare I unto you. Ihahayag ko sa inyo, sino ang totoong Diyos? Ano ang pangalan niya? Praise the Lord. Kaya, ganun din sa buhay natin. Let us declare the glory of the Lord. Let us proclaim Jesus to all people who ignorantly worship idols, who they are devoted also. Di ba? Sabi ni Paul, nakita ko yung devotions ninyo. Nakita ko yung altar ninyo na may mga nakasulat dyan, to the unknown God. But him I declare unto you. Praise the Lord. Ihahayag ko sa inyo siya. Di ba ang Diyos nagsabi, thou shalt not have any gods nor any graven images, and only worship the Lord, the real God, which is the jealous God. Yan din ang sinabi ni Jesus. Kaya nga si Jesus Christ is the Word. The Word became flesh. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word which was God became flesh. So si Jesus nagpakatawang tao para yung word niya, yun ang kanyang pagtibayin sa lahat. Anong sinabi ni Jesus about worshiping God? Basa. Matthew 4 verse 10. Praise the Lord. Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Yan. Yun na yung pinakalas na tukso ng dyablo sa kanya. Na dinala siya sa exceeding high mountain. Ipinakita sa kanya yung city. At sabi ng dyablo sa kanya, I will give all the riches, all the glory of the city. Just bow down before me. Yun ang sagot ni Lord Jesus. Get thee hence, Satan! For it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only. Siya lang, wala ng iba. Di inulit na naman ni Lord Jesus Christ ito. Giprove na naman ni Lord Jesus Christ ito. Samantalang gusto ng dyablo magsamba ng iba na hindi naman siya Diyos. Magsamba ng iba na hindi naman sila totoong Diyos. Mismo ang ating Panginoong Kristo nagbigay ng warning. If any man say, here is Christ, do not go them. If there is somebody will say, Christ is there, do not go them. There will be many false Christ. At sinasamba nila yan, mga tao na yan na nagpapakristo. They worship human being who is proclaiming as Christ. Isa lang ang Kristo na napako sa cross, namatay, in the third day was risen and ascended
into heaven, and He will be coming one of these days to claim the faithful ones, whether you are dead or alive. Praise the Lord. So, wala nang iba. Siya lang ang i-worship natin. Basahin natin. Psalms 99 verse 5. Praise the Lord. Exalt ye the Lord our God, and worship at His footstool, for He is holy. Yes. Itaas ang Panginoong ang ating Diyos. Sambahin sa Kanyang apakan, sapagkat Siya'y banal. Yes, He is holy, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth, in holiness and in righteousness. God is holy, you must be holy. Praise the Lord. Para magkaroon ka ng unity sa Kanya, magkaroon ka ng union sa ating Panginoong Diyos. He is your Heavenly Father, you are daughter or His Son, then di ka iba sa Kanya because you are holy and He is holy and you are worshiping Him, the only true God. Praise the Lord. At pag magsimba tayo sa Kanya, yung laging pinapalaala ng Diyos sa atin, worship God in spirit and in truth. Anong ibig sabihin yan? Sambahin mo siya sa espiritu. Be not carnal-minded. Always look on the things that are eternal. Always think the things that are spiritual. And all the material, the necessities of this world just will be added. And be truthful to your life, to your God. No? Maging makatotohanan ka sa Diyos. Huwag kang mag-isi-isi. Be truthful to God. Praise the Lord. So, in spirit and in truth. Who is that God that we should identify Him? Basahin natin. Hebrews 1:6 hanggang 8. Praise the Lord. And again, when He bringeth in the first begotten into the world, He saith, and let all the angels of God worship Him. And of the angels He saith, who maketh His angels spirits, and His ministers a flame of fire. But unto the Son He saith, Thy throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of Thy kingdom. Yan. Maliwanag. When He bringeth the first begotten in the world, He saith, and let all the angels of God worship Him. Imagine, angels of God worship Him that is being begotten. And of the angels He saith, who maketh His angels spirits, and His ministers a flame of fire. But unto the Son He saith, Thy throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of Thy kingdom. Nakita man ito sa naprehan ko doon sa Jensen. Actual yan, ha? Nung yung tumirik ang mata, tapos dinala ng ipo-ipo yung kanyang espiritu. Pagdating niya doon sa langit, passing through many clouds. Pagtapos doon huminto, isa lang ang trono sa langit because there is only one God. Isa lang nakaupo sa langit. Tumayo. Doon niya na-notice. Siya yung pumunta sa mundong ito, known as Son of God. Praise the Lord. And that is Jesus Christ. Yun yung nagpagaling sa Kanya. Yun yung sinabi niya, ituro nyo lang sa kanila, and I will be with you even unto the end of the world. Hindi tayo hiwalayan ni Jesus Christ. Saan niya man tayo ipapadala? Praise the Lord. He is always with us. And with those who obey Him, sasamahan niya lahat. Last verse, we are talking about the true God. Isaiah 45:21 hanggang 22. Praise the Lord. Tell ye, and bring them near.
Yea, let them take counsel together, who hath declared this from ancient time, who hath told it from that time. Have not I the Lord? And there is no God else beside me, a just God and a Savior. There is none beside me. Look unto me and be ye saved, all the ends of the earth, for I am God, and there is none else. Yes. Wala nang iba. How He declared from the ancient time. Yung sabi niya kay Moses, Lord, what is your name? When I will be in Egypt and they ask me, who is your God that sent you here? And God said, tell them, my name, I am that I am. O ibig sabihin yan, I am in the Old Testament, the same I am in the New Testament. Who declared it? God declared it as Savior. There is none else. Praise the Lord. Kaya, napaka-importante na lagi nating i-uphold yung tinuro ni Jesus Christ, yung sinabi ng Diyos sa Old Testament. Lahat yan, Jesus made it to being confirmed. Kinonfirmahan niya ni Jesus. Lahat ng commandments ng Diyos. Kaya nga sabi niya, I came not to destroy the law nor the prophets, but to fulfill. Praise the Lord. Because He cannot break His own words. Hindi niya pwedeng i-break ang kanyang salita. Tingnan mo yung nasunog yung bahay ni Sister Lilia. Isang bagay lang doon ang di nasunog, Bible. Nasunog yung simbahan natin dyan sa Kamalig na temporaryo. Naiwanan ng mga workers natin doon noon na yung abuhan nila mayroong pambaga. Eh, alam mo naman yung Kamalig, malapit sa Mount Apo, Mount Mayon. Alam mo naman yung Mount Mayon, perfect cone. Ano yung hangin? Bumababa yan, i-slide yan. Kaya magpunta ka doon sa area rin, mahangin. Eh siguro yung abo na may baga pa, nahihipan, nagliyab. Eh yung material doon, kugon lang, poro lang kawayan ang mga ano natin doon, structure. Sunog. Pati pulpito. Pagtingin, wala na. Pagbalik nila doon, wala nang simbahan. Parsonage, wala na. Pulpito, wala na. Upuan, wala na. But the only one that is remaining, the Bible. And it is untouched. Praise the Lord. Meaning to say, God is just proving that He can honor His own word. Heaven and earth may fail, but His word shall not fail. Kaya yung Bible ni Sister Lilian na galing sa bahay nila na nasunog at kinuha ko talaga nandyan sa library natin. Living testimony yan. By the grace of God. Praise the Lord. Kaya purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Huwag nating ikahiya ang kanyang katotohanan. Sabihin natin sa mga tao, what is the true God and must be worshipped. Whether they will forbear or not, whether they will believe or not. Basta sabihin natin, let us proclaim Jesus. Let us proclaim the truth of God. Huwag natin itong ikahiya. And that is the purpose. Nandito pa tayo, buhay pa tayo sa sanglibutang ito to proclaim the truth of God. Para mapalaya sila. Eh, kailan pa natin sabihin ng katotohanan? Kailan pa natin silang pahayaan manatili sa gapos ng kasalingan ng dyablo? Let us pray. Dahil ang Diyos lang ang may kapangyarihan, may kakayahan, gagawa ng paraan na i-shake niya ang mga tao so that they will no longer forget the Creator of everything. Their Creator, their God, our Creator. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.